Good day mga kabomboms, ang dami kong nare-receive na tanong tungkol sa may SIM card na hindi na makareceive ng OTP sa GCash. Maaaring sira na yung SIM card, wala na talagang signal or defective na. So ano nga ba yung dapat nyong gawin para masolve yung ganitong problem? Option 1 natin, palitan mo yung SIM card mo. So same number lang din, ito yung pinaka-best solution. So madami ang hindi nakakaalam na pwede naman natin palitan yung mismong SIM card pero parehong numero pa rin yung makukuha natin. Una, kailangan pumunta kayo sa pinakamalapit na service center ng telco mo. So, kung ikaw ay naka-Globe, punta ka lang sa pinakamalapit na Globe Center. So, sabihin mo lang doon, kailangan mo ng SIM replacement pero same number lang din yung i-request mo. Ano yung mga dapat mong dalhin? Magdala kayo ng valid ID. And dapat yung valid ID nyo, same name sa SIM card na nakaregister dun sa GCash account nyo, okay? So, kung hindi kayo may-ari ng GCash account nyo, kapag nag-request kayo ng parehong number, syempre hindi nila ibibigay yon. Kailangan pareho yung details ng ID tapos yung nakaregister na pangalan dun sa may old SIM na dala nyo, okay? So, meron bang fee? Kadalasan wala naman, pero minsan meron, maliit lang naman, okay? So, gaano kayo katagal maghihintay? Maghihintay kayo ng 1 hanggang 2 oras and gagana na agad yung inyong SIM card na bago, okay? So, makakatanggap na ulit kayo ng OTP para sa inyong GCash account and hindi lang para sa GCash, sa lahat, okay? Kapag hindi na rin kayo nakaka-receive ng message, medyo mabagal na din yung signal, lahat yan ay maayos, okay? So, lilinawin lang natin yung mga possible questions na maaaring naiisip nyo. Wala ba talagang babayaran? Magkano nga ba magpa-replace ng SIM card? So, katulad na nabanggit ko kanina, libre lang naman kung may defect. Pero kung halimbawa nawala mo yung SIM card, so kasalanan mo yon, around 40 pesos to 100 pesos lang. Pero depende pa rin yan kung saan kayo depende rin kasi sa lugar yan okay? Pero usually 40 pesos to 100 pesos kung ikaw mismo yung nakawala din sa SIM card mo. So, okay lang kung halimbawa nawala yung SIM card, pwede ka pa rin naman mag-request ng same number, okay? So, hindi lang ito para sa mga nasira lang yung SIM card. Second questions na maaaring naiisip nyo, may magbabago ba sa GCash account nyo? Ang answer po natin dyan ay wala, okay? Same number, same balance, and same everything. Makakatanggap ka na ulit ng OTP pero walang magbabago sa account mo. Kung ayaw pa rin dumating yung OTP, mag-wait ka lang ng 5 to 10 minutes. So, kailangan i-restart mo muna yung device mo. Pwede ka rin tumawag sa kanilang hotline number and kung talagang hindi na mabawi yung pera or hindi ka talaga makareceive ng OTP kahit bago na yung SIM card mo at wala ka ng problem sa signal, kailangan mo mag-submit ng ticket, okay? So, paano mo gagawin yon? Punta ka lang sa help center ng GCash. Pwede sa mismong app. Then, magre-request ka na ilipat na yung mga pera or yung meron ka sa account mo sa panibagong GCash account number mo. So, mag-fill up ka lang dito ng form and kailangan mo maghanda ng valid ID mo and magsaselfie ka din habang hawak mo yung valid ID mo. Pero kapag ganito, kapag magre-request ka na i-transfer yung funds from old account mo sa panibagong GCash account mo, siguraduhin mo lang na yung bagong GCash account mo ay fully verified na din, okay? So, kapag hindi pa verify yan, ang mangyayari, hindi mati-transfer yung funds at mas lalong magkakaproblema ka. So, kailangan yung pag-transferan mo, same lang din yung pangalan mo, okay? So, hindi ka pwede mag-transfer sa ibang GCash account na hindi nakapangalan sa'yo. So, kailangan magtutugma yung mga details ng account from old account to new GCash account. Gaano ba katagal yung paghihintay? So, mag-wait ka lang ng 3 to 5 days sa kanilang respond. Maaari silang sumagot sa iyo sa email. And kapag halimbawa meron silang hiningi na mga additional information sa account mo, so kailangan mong i-provide yon. Minsan, kapag medyo malaki yung amount na meron kasi yung GCash account, kailangan mo magpa-notaryo. Pero depende pa rin yun sa magiging respond ng health center or ng GCash support. So, yun yung solutions dito sa problem natin kung hindi tayo makareceive na ng OTP at hindi na natin mabuksan yung GCash account natin. So, ang pinakamadaling paraan, kailangan pumunta tayo sa telco provider natin and humingi tayo ng SIM replacement na same number lang din para hindi na tayo mangailangan pang mag-request na i-transfer yung funds dun sa panibago natin GCash account. So, lahat naman to ay free. So, wala naman kayong babayaran. Depende lang kung ikaw mismo yung nakawala nga nung SIM card mo. Pero kung may tanong pa rin kayo, so lagi nyo lang iiwan yan sa ating comment section dahil katulad ng sabi ko, palagi po kami nagbibigay ng
sagot, okay? Hanggat kami ay hindi naman ganun ka-busy, mabibigyan namin kayo ng sagot. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay meron makakapag-reply sa inyo. So, salamat sa patuloy po na pagtitiwala sa amin. Thank you so much and stay blessed everyone.